Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi overkill ang pagdedeploy ng maraming pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest ng Philippine National Police laban kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Paliwanag ng Pangulo, kinailangan ng maraming pulis dahil sa lawak ng lugar. Dagdag pa ng Pangulo, sinisiguro lang ng kapulisan ang kaayusan sa lugar habang ipinatutupad ang batas. Samantala, ngayong hapon, naglabas ng temporary protection order ang Davao RTC Branch 15 para alisin ang mga barikada sa KOJC compound. Considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagre-resist. Nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, do you think he'd I do not see. I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. Pinaiigting pa ng Department of Agriculture ang mga hakbang para mapigilan ang pagdami ng kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa ahensya, sa darating na Biyernes, uumpisahan na ang pagbabakuna kontra ASF sa mga baboy sa Lobo, Batangas. Naglagay na rin ng 15 checkpoint ang DA sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Kaugnay nito, ayon sa DA, nasa 458 na barangay na ang apektado ng African Swine Fever. Samantala, nagbabala naman ng DA sa mga trader na walang permit at nagpupuslit ng mga baboy. Alamin naman natin ang ibang balita kay Vina Araneta ng PTV Davao. Maayong adlaw. Gisiguro sa Department of Agriculture 11 nga padayon sila sa pag-analyze sa mga datos gikan sa pag-asa, ilabi pa nga ang dakong maapektuhan sa La Nina mao ang produksyon sa humay. Gawas ni ini do na sabgiandam nga programa ang DA11 kung dili malikayan nga madamyos ang pipila ka area ilabi na sa Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao Oriental nga mo'y dunay kasinatian sa epekto sa pagbaha sa nilabay nga mga katuigan. Ang Naval Forces Eastern Mindanao Command naka-standby na sab ang ilahang disaster risk reduction teams kon asa hitsyas na alang sa manginahanglan og tabang panahon sa kalamidad. Apan gawas ni ini gibutyag ni NFAM Commander Commodore Alphonse Pinto Manda Jr. nga ilahang ginabansay pag-ayo ang ilahang mga reservists kinsa mo'y mahimong first responder sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Nag-conduct tayo ng mga trainings, mga WASAR trainings, about DRRT trainings, disaster relief trainings, operations trainings sa ating mga reservists. Aside from sa ating mga reservists, nagkakaroon rin tayo ng mga trainings na enhancement trainings sa ating mga regulars. Kabulog ita very vulnerable atong rice area since ang rice area is lowland. So we are coordinating with our provincial agriculture office, our counterparts in the LGUs, para po to inform atong mga farmers nga muna siya ang forecast as of July and dapat kung possible nga ma-escape ang kana siya nga kung dapat maka-harvest by October or like maka-harvest og November para dili gid kayo siya nga makapektuhan. Usa ka organisasyon ang nitabang karon aron nga mabaligya sa persons deprived of liberty kon mga PDL sa Davao City Jail Female Dormitory ang ilahang mga produkto sa usa ka pasalubong center sa Davao City. Ang maong programa mahimo na nga permanente. Busa gilauman nga mahimo kining paagi aron makatabang ang mga PDL sa ilahang mga pamilya. Apil sa ginabaligya dinhi ang mga bags, giganchilyang stuffed toys o keychains, accessories o guban pa. Ang maong mga produkto makadanigayod sa mga mata sa mga mamalitay tungod sa color ni ini og design. Ang maong mga produkto hinimo sa mga PDL. Sumala sa nanguna sa maong aktibidad, pagkalambigit sa ilegal nga droga ang sagad nga kaso sa mga babaeng PDL tungod sa kawadon og kwarta. Ang maong suliran, buot nilang hatagan og pagtagad pinaagi sa maong programa. Og mo kato ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta. Mayong adlaw. Daghang salamat Vina Araneta.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter o X sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.